Kung hindi rin lang naman milk soap ang gamit mo, ay nako mga moms, huwag ka na lang mag-skincare. Alam mo ba na yung sabon na ginagamit mo ay baka hindi safe at mas lalo pang nakakapagbigay ng skin problems sa'yo? Soaps that are particularly drying for facial skin often contain harsh ingredients katulad na lang ng sulfate, fragrances, or alcohol. Madalas tinatanggal nito yung natural oil na meron tayo sa ating skin, leading to dryness, irritation, and highly potential to skin conditions like eczema, kaya naman pagpipimples. Hello mga moms! Ayan, I am back. My name is Aya and welcome back to my skincare channel. Set aside your worries, it's okay now. Oh my gosh, kamusta naman yung pagmumukha ko? And yes, super duper haggard o versosa tayo. Tingnan nyo naman yung kilay ko, hindi pa siya pantay kasi nabura na siya mga mamshi. Humiga kasi ako kanina sa bed, so sinamahan ko yung baby ko na matulog. Kaya din naman, eto ako ngayon, mag-skincare tayo after natin mag-nap. Samahan nyo ulit ako sa panibagong skincare na ituturo ko sa inyo. So mag-iisang taon na ako na hindi ako gumagamit ng mga harsh products sa skin ko dahil meron nga akong baby. And up to now, nagpapa-breastfeeding pa din ako. Syempre, kailangan yung mga products na ginagamit ko ay baby-friendly also. So, ano ba yung mga harsh ingredients na sinasabi ko? Syempre, yan yung mga tipong nakakapagpabakbak sa balat natin. Yung Kojic, yung mga may vitamin A katulad ng retinol, tretinoin, hydroquinone, yung mga may salicylic acid, may mga benzoyl peroxide, retinoid, at marami pang iba. So, kailangan na i-check nyo muna yung mga skincare products na ginagamit ninyo. Most especially kapag buntis kayo at may inaalaga ang baby. So, simula nga nung nagbuntis ako, goodbye Kojic na muna ako and nag-switch ako dito sa sabon na to. So, ipapakita ko sa inyo yung ginagamit kong sabon. This is the beauty soap or yung Kao soap ng Japan. So, ayan siya. Alam nyo, hindi ko alam kung magkano yung presyo nito sa Philippines kasi pinadala lang sa akin to ng pinsan ko. Pero if you're interested na malaman o kaya naman makilala tong product na to, mag-iwan ako ng links sa aking description box. Alam nyo ba na yung product na to ay gawa mismo sa gatas ng baka? Of course, natural ingredient. It doesn't contain synthetic surfactants na makakapagpalala o kaya naman makapag-cause ng irritation sa inyong balat. And yes, safe po siya sa mga buntis, sa mga nagpapadeddy moms, and sa mga may sensitive po ang balat. Okay, so ano ba ang target ng sabon na ito? First of all, moisturizing, gentle cleansing, and natural exfoliation. And of course, pangatlo, milk. Ano ba yung ginagawa nun? Di ba nakakapagpakinis, nakakapagpag-glowing siya ng balat, and of course, nakakatanggal po siya ng mga mancha-mancha. Eventually, kapag ganon, syempre magiging maputi yung balat mo at magiging pantay yung kulay ng balat mo. So yes, pampaputi po siyang sabon. Ewan ko na lang, baka maging multo ka na sa puti sa sabon na to. Alam nyo ba mga mamshi na it lasts longer than regular soap? So ito siya mga mamshi. Ayan siya mga mamshi. Hindi ko alam kung kailan to dumating sa akin. Pero siguro magpa 5 months na. And sa mukha ko lang siya ginagamit. Tingnan nyo yung sabon. So, i-open natin siya ha. Ayan yung regular na size ng sabon na to. By the way, hindi ko alam kung ilan yung grams niya. Makikita nyo na lang sa description box, mga mamshis, kasi iwan ko lahat doon yung information na kailangan yung malaban about dito sa product na to. So, ayan, since hindi pa ako nakakapaghilamos, maghihilamos tayo, mga mamshis, using the soap. So, ayan, binasa ko na siya. Pwede nyo tong gamitin as long as you want. Pwede nyo mo siyang i-direct mismo sa balat mo kasi hindi naman siya mahapde katulad ng sa Kojic soap. And yes, twice a day ko siyang ginagamit, morning and night. But nagdo-double cleansing po ako, mga mamshis. Pinaka first step ko itong sabon nito, and then sinusundan ko ng cleansing oil which is the Nambazen. So, ayan siya. Ayan, maghilamos lang ako saglit, mga moms. Direct to the face na siya, mga mamshis. Kasi hindi naman siya harsh, and this is a milk soap. So, ayan, wala kayong dapat ikabahala. Sobrang nakakatanggal siya ng mga dirt sa face. Very moisturizing, and it's very gentle to the skin. So, nakaka-exfoliate din to. Pero yun, syempre, hindi siya mahapde. Syempre pa, after nyo maghugas ng face or yung double cleansing, sunod-sunod rin na natin yung skincare natin. So, maglalagay tayo ng toner.
Next is yung spray serum na ginagamit ko. And lastly, since gabi naman at hindi tayo magsa-sunscreen, so ito yung last na step na ginagawa ko or nilalagay ko sa face ko. So, yes mga moms, ito yung napakasimpleng skincare ko and ipakilala ko na din finally sa inyo kung ano yung sabon na ginagamit ko. Since may mga ilan sa inyo ang nagtatanong, so ayan siya. And ito yung skin ko, skin condition ko. I am almost 40 years old but yet looking fresh yung skin ko. Hindi ko sinasabing ako ha, yung skin ko lang siya mga moms. Don't get me wrong, okay mga momshi. For me, I'm so proud about it. Kasi ako naman talaga ay maalaga sa aking balat. Which is, kailangan naman talaga, 'di ba? Pero yun naman ay sa akin lang naman. And naiintindihan ko naman yung mga momshies na, alam nyo na, sobrang busy at hindi maharap yung kanilang sarili. Ayan mga momshies, kapit lang, mahigpit na yakap at mahabang pasyensya. So ayan mga moms, ito na yung face ko ngayon after all the skincare products that I use. And sana makatulong din ito sa inyo. Lalo pat ngayon ang daming mga skincare products na nagkalat sa market, 'di ba? Ayan, so dito ko na-end yung vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. And please don't forget to subscribe to my channel if you are looking for skincare products, skincare routine, skincare eme. So, ayan. Thank you so much and I will see you again in my next vlog.